Nadapa ka na ba sa weight loss goals mo at low carb? Ano kaya sa palagay mo ang pinagkaiba ng mga taong na-maintain ang kanilang healthy lifestyle, na-maintain ang kanilang weight, doon sa mga taong malimit madapa or nadadapa hanggang sa bumalik sa dati yung kanilang timbang at kasama na doon ang kanilang sakit? At bakit may mga taong napapanatili yung kanilang mga sinimulan na tamang eating habits at marami din naman ang nadadapa at ang iba hindi na nakabalik sa dati nilang goal? Sa video na to, alamin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit nadadapa ang marami at kung paano ito maiwasan kapag nag-uumpisa ka na, mag-uumpisa pa lang, or nag-uumpisa ka na. So without further ado, let's start! Number 1, maliwanag ba sa'yo ang purpose mo ng weight loss? Ang malimit na sinasabi ng iba ay, oo naman, maliwanag, kasi gusto kong pumayat, gusto kong maging sexy. Ang sabi naman ng iba, syempre, gusto ko maging healthy. Yung iba naman, ang sabi ay, sabi ng doktor kailangan ko lang magpapayat. At meron din naman nagsasabi na, gusto ko maging in, kasi skinny is in. Sa lahat ng nabanggit ko, ito lang naman yung mahalagang tanong. Ang pagpayat ba sa'yo ay usaping pisikal lang? Na dahil gusto mo lang maging kaaya-aya sa paningin ng iba? Or makiuso lang? Ang pagpayat ba ay otomatiko na ikaw ay healthy at bubuti ang pakiramdam mo? Para sa doktor mo ba gagawin ang pagpapapayat mo at paggaling ng katawan mo? Alam niyo kaya ko na itanong yung mga bagay na yon? Kasi ang lalim ng pundasyon ng iyong decision ang isa sa magdedetermine ng iyong malalim na action or pagbabago sa choices mo. Bagamat wala naman akong nakikitang mali sa pagsasabing I want to look good so that I can feel good, pero naniniwala pa rin ako na ang weight loss ay bonus outcome lang ng iyong decision na magguhin ang lifestyle mo sa pagkain. At hindi rin naman natin may tatanggi na kapag tayo ay napayat or bumabalik sa natural na tsura yung katawan natin, mas tumataas ang ating self-esteem kasi nga magaan at mabuti ang pakiramdam natin. Ang big why mo or yung mabigat mong dahilan na ang isa sa predictor kung yung gagawin mong pagbabago ay for the long term or gagawin mo lang siyang temporary. Kasi kapag mababaw ang dahilan mo, chances are pwede kang bumalik sa dati mong eating habits, dating lifestyle. Kaya kung gagawin mo yung pagbabago mo, specifically sa eating habits mo, gawin mo to dahil kailangan ng katawan mo at may respeto ka sa katawan mo. Nangangahulugan ba to na pag nagbago ka ng eating lifestyle ay hindi ka na pwedeng lumihes o kumain ng bawal? Sa akin pagtingin, hindi. Bakit? Kasi kung na-achieve mo na yung weight goal mo, mabuti na yung pakiramdam mo, balansin ang metabolism, I think wala namang masama minsan na tumikim basta wag lang mawawala sa tamang giya. Ibig sabihin nun, dahil unawaan mo yung ginagawa mo, kontrolado mo pa rin ang eating habits mo. For example, tumikim ka. Yun bang ginawa mo ay talagang natikim ka lang? Or ginawa mo na siyang part ng iyong daily eating habits? You don't have to feel guilty about pagtikim ng tinatawag na bawal kung alam mo naman sa sarili mo na siya ay tinikman mo lang. Pero kung yun ay ginawa mong bahagi na ng iyong eating habits, ayun ang hindi na tama. Kasi mawawala ka na sa tamang giya. Hindi kasi may iwasan na may mga pagkakataon na mapapalihis ka ng konti sa isinet mong standards. For example, napainom ka, napakain ka ng pagkain na hindi pasok sa diet mo. Yung mga occasional indulgences naman, hindi naman iyan agad magkukos ng issue sa katawan mo. Importante lang na meron kang strong boundaries or hangganan sa bawat actions mo, lalo na't alam mong ito ay makakasira sa sarili mo. Kumbaga, ikaw na yung umaaktong pulis sa sarili mo. O, teka muna, hanggang dito na lang. Tumikim ako ngayon, the next day, hindi. Healthy lifestyle ka. So that way, you won't feel guilty about overindulgence. Alam mo dapat kung kailan pwede, kung kailan hindi na pwede dahil alam mo sa sarili mo, so sobra na. Ikaw lang ang makakapagsabi niyan sa sarili mo. If you will be honest with yourself, ikaw makakaalam sa sarili mo na, teka muna, nawawala na ako sa tamang giya, I have to stop, I have to take care of my body, I have to respect my body. Walang ibang magpapaalala niyan sa iyo, kundi ang sarili mo lang. So sa madaling salita, ikaw yung umaaktong pulis sa sarili mo. Hindi mo totally pinagkaitan ng sarili mo, pero mahal na mahal mo pa rin ang sarili mo in a way na hindi mo siya lalagyan ng anumang susobra sa makakasama sa katawan. Learn to say no kapag kailangan and respect your standards. Katawan mo yan. Ikaw, anong reason mo sa healthy lifestyle mo or weight loss mo? Please leave your comment down below and I would love to hear from you. Number 2 is walang malalim na pagkaunawa sa actions na gagawin sa weight loss.
Mahirap sumabak sa weight loss journey nang walang idea, tapos basta mo na lang ito sinumulan. Nagugulat ako minsan dun sa mga nababasa kong comments sa mga groups, specifically sa Facebook group, naglo-low carb tsaka nag-intermittent fasting, pero wala palang idea kung ano talaga yung mga food na pasok sa low carb and then paano mag-fast ng tama. Nagulat nga ako one time, may nabasa ako sa group na cracker lang yung kinakain niya, tapos magpa-fasting siya, tapos, naka-low carb na, naka-caloric deficit pa ang ginagawa. Delikado po yon. Meron po akong alam na mga nao-hospital sa mga ganyan. Pag nag-diet ka, tapos wala kang idea sa ginagawa mo, yun ay parang kang sumabak sa isang negosyo na wala kang idea kung paano ang galawan hanggang sa malaman-laman mo na lang, nalugi ka na. Kaya nangyayari dahil walang malalim na pagkaunawa ka sa ginagawa mo, sumusuko ka na, hindi mo na tinutuloy, malimit na dadapa hanggang sa bumalik na uli sa dating gawi. Tapos kapag tinanong ng iba kung bakit tumaba uli o bakit di mo na tinuloy yung dati mong diet, kala ko nagda-diet ka na. Yung sasabihin, hindi daw effective yung diet. Or, hindi daw kaya kahit ang katotohanan, hindi na muna naman pinag-aralan bago sinimulan. Kapag ako ay nagtuturo sa low carb and intermittent fasting, ang tanong agad ng coach ay, paano ang gagawin? Hindi pa ang unang tanong ay, bakit tayo nataba? Kasi magwe-weight loss ka. Pero hindi mo naman alam yung tunay na dahilan ng pagtaba. Paano mo ako paniniwalaan na ito yung solusyon sa problema mo kung hindi mo muna itatanong kung bakit ka nataba? Kumbaga, sa troubleshooting, bakit muna nasira bago mo malaman ang solusyon sa sira? Pwede bang sabihin or maniniwala ka ba sa akin na, o sige, palitan mo yung ganitong pyesa? Kung hindi naman na-explain ng mekaniko ang mechanism kung ano at bakit nasira ang isang bagay bago siya palitan or bago siya solusyonan. Sa katawan natin, ganun din yon. Ano muna ang dahilan kung bakit ka nataba o nagkakasakit? Para masabi mo na yung solusyon, yun talaga yung tama. Marami ang hindi naunawaan ang connection ng weight gain sa food. At kung paano din ito ang number one contributor sa health issues natin. Again, I'm not saying na kapag pumayat ka, automatiko mawawala yung sakit mo. No, it's not that simple. Kasi it's still an issue of paano mo ginawa yung pagpapapayat. Pero bago ka magpapayat, katulad ng sinabi ko kanina, bakit ka muna nataba? Kasi ang alam lang ng marami, basta pag ginawa mo to, papayat ka. Pag ininom mo to, papayat ka. Kasi pumayat ang iba. Ang tanong is, pumayat ba sila for the long term or for the short term lang? Yun bang ininom mo o ginawa mo? Does that practice address the root cause of the problem? Yun ang dahilan kaya ang weight loss industry ay boom na boom. Kasi maraming kumakagat sa mga slimming fit, coffee, tea, at kung ano na pang iaraw na pampapayat di o mano. Kasi nga, if you do not understand how the body works, madali kang maniniwala sa mga kung ano man ang iaraw sa iyo. At madali magbago ang isip mo. And kung meron kang ginagawang diet, ang conviction mo dun sa action mo ay weak. Kasi hindi mo siya pinag-aralan and therefore, hindi mo siya naunawaan. Kaya napaka-importante na bago ka sumabak sa anumang diet, tanong mo muna, bakit mo to gagawin? Anong big why mo? And then number 2, gagawin mo siya, pag-aralan mo muna. And dun pa lang, magiging malalim na ang pundasyon mo sa iyong action. And number 3, kapag ginagawa mo na to, makakaranas ka ng mga challenges tulad ng environmental factors. Siyempre, napapaligiran ka ng mga unhealthy food choices. Loob at labas ng bahay, marami yan. Tapos may mga kasama ka sa bahay at sa buhay na iba ang lifestyle sa iyo. Peer pressure, tapos lack of boundaries. Sa una, patikim-tikim ka lang. Hanggang sa hinahanap-hanap na ulit ng katawan mo ang pagkain na iniwasan mo. Kung ang mga pagkain na to ay always present sa kusina, tapos may kasama ka pa sa bahay na ibang eating habits, ay mahihirapan kang iwasan ito, lalo na at kulang ang understanding mo sa mga actions mo. Kaya with all those factors, tapos walang suporta yung mga nasa paligid, parati ka nalang ibinubuyo sa quote-and-quote temptation, tapos mahinahan na yung boundaries mo, ayun, susuko ka talaga. So, dito papasok yung number 1 and 2 na binanggit ko kanina. Kung malalim mo siyang naunawaan, malinaw ang iyong goal, at stick ka talaga doon, so malaki yung chance na hindi ka madapa at hindi ka mabuyo. At madali sa'yo magsabi ng no dahil naunawaan. Yun ang dahilan kung bakit yung iba nagjo-join ng mga community or groups or may mga kaibigan na supportive. Kasi yung mga ganun malaking bagay. For example, may group ka na iisa kayo ng goals. So mas may encourage ka to stick to your plans and goals. Ang pang-apat ay stress.
Kapag stress, andyan na yung emotional eating, comfort eating, or eating out of boredom. Please watch this video para mas maunawaan nyo ang connection ng pagtaba sa stress. Sa trabaho, may stress. Sa pamilya, finances, relationship, lagi yan may stress. Hanggat buhay tayo, may stress. Kaya lang, kapag stressed ka at ang pinili mo ay unhealthy foods, tulad ng junk food at fast food, tataas ang glucose level mo at tataas din ang cravings mo. Kasi ini-introduce mo na uli siya sa katawan mo. So, hinahanap yan ng katawan mo, kaya nadadapa ka na ng tuluyan. Nawala na ulit yung balance hanggang sa tumaba ka na ulit at maglalabasan ng sakit. Kaya if you will stick to eating low carb, whole foods, plus moderate amount of exercise kahit stress ka, yon ang real dopamine. Yon ang magandang stress buster dahil naitatama nito ang hormones na responsible sa emotional eating mo. At positive ang coping mechanism mo sa stress. Ang panglima ay medications tulad ng pills. May mga gamot tulad ng birth control pills na nagpapataba. It is best to consult with your doctor para sa alternative solution at i-discuss ang gusto mong mangyari. Ang akala ng iba, kung may gamot na nagpapataba, useless ang diet, hindi din naman daw papayat at nagiging passive acceptor na lang sila or wala nang gagawin tungkol dito. Hindi po. Kasi wrong food choices pa rin ang major contributing factor sa weight gain. Kaya kung may pills ka na tapos naka-high carb ka pa, dinadagdagan mo yung problema mo. Hindi issue na naka-pills ka para bumalik sa unhealthy eating habits. And again, kung naunawaan mo ng malalim yung importansya ng healthy eating lifestyle, dahilan ng pagtaba at malalim ang iyong motibasyon at yung big why mo, hindi mo babalikan ang dati mong gawin. Sa mga viewers po, alam kong meron kayong alam na iba pang factors na nakakaapekto kaya nadadapa ang isang tao sa kanyang weight loss journey at low carb diets. Please comment down below and I would love to hear from you. Gusto ko pong matuto sa mga experience nyo na alam kong marami ako mapupulot na aral. Ang pagpapayat ay hindi simpleng pagpayat lang. Kapag ikaw ay naglo-lose ng weight at ibinabalik sa dati ang iyong normal na figura, sinasaayos din ito ang katawan mo at ibinabalik ang balance or normal na metabolism mo. In the process of doing that, yung low-carb, intermittent fasting lifestyle at iba pang health practices tulad ng exercise, wastong tulog, doon gumagaling ang katawan. Kaya yung weight loss ay naging outcome na lang ng ginagawa mo. Basta ang cornerstone nito ay whole food. Hindi importante na basta ka lang pumayat. Ang importante ay paano ka nagpapayat. Kaya kung inuna mo ang eating healthy, bonus ang weight loss. Pero kapag inuna mo ang pagpapapayat, maaaring ang kinakain mo ay hindi okay. Kaya ang pinaka-importante ay maunawaan mo muna ang practices na gagawin mo para magawa mo ito ng long term. Ang malalim na pundasyon at pagkaunawa ang susi para sa healthy habits para ito'y ma-maintain mo at maging permanenteng bahagi ng buhay mo. Sa weight loss at saka healthy lifestyle, maraming challenges dyan. Wala ka nang magagawa tungkol sa mga pagkain na nasa labas ng bahay mo. Pero may magagawa ka sa pagkain na ilalagay sa kusina mo. So it's always about your choice. Ano man ang ginagawa natin na mabuti sa katawan ay sinusuklian din ito ng kabutihan sa pakiramdam. So kung ano man yung ginagawa nyo ngayon ay healthy lifestyle, naway may ipagpatuloy nyo po yung inyong nasimulan. Or kung nadapa po, huwag po mag-alala. Pwede po tayo magsimulang muli. Hanggat buhay, laging may pag-asa at laging may choice. Pag nadapa, huwag sisihin ang sarili. Be kind to yourself. May time naman para bumangon. At syempre, kasabay nito, kung may babaguhin tayong mga choices sa buhay or action, syempre, ang una lagi natin ilalagay diyan sa kauna-unahan ay ang Panginoon. Ipagdasal natin lagi ang ating mga action sa buhay at humingi ng gabay sa Kanya para sa pagpapatuloy nito. Salamat po sa panonood at pagsasubscribe. Sa mga hindi po nagsasubscribe, please do. Makakatulong po ito sa akin at makaka-inspire na gumawa pa ng mga video na alam kong nakakatulong sa self-care and health journey nating lahat. Once again, thank you for subscribing and till my next videos. Bye-bye.